masaya, ngiti sa iyong mukha, araw mas gumagaan. Kahit sino ka man, ang kwento mo'y mahalaga. Atin namin lagi saya, saan man dako ka pa. Magkasama sa isang bayan, libre lang ang umindak sumigaw. Umiyak tumawa, manampalataya. Kahit saan magpunta, tuloy lang ang saya. Mahal pare, kuya, ate, ilabas ang kilos mo. Kwento mo at kwento ko, i-AGBI. Magbigay ng pag-asa sa lahat, dulot sa lisaya, dahil AGB na. Good evening! Welcome! This is your show. This is your live AGT Editing Ghost Topic Season 7. Episode 53. And today is July 11, 2025. And it's a very nervous Friday. Yes, nervous Friday. Magandang gabi po sa inyo. Kumusta ka, Anje? Okay naman ako, Tata Bert, na Wala na yung nervous mo? meron pa rin, kinakabahan po, pero okay naman po. Ikaw, Tata Bert, kamusta ka Ay, po? okay lang naman ako. Yan. We have a brave soul here, yan, si Tata Bert. Siguro, napupula po rin nyo, wala kaming ginagamit ang microphone. Yes. Oras na kasi, saka biglang may pumutok po rito sa ano namin. Kaya tinatawagan po natin yung ating electrician dyan na sana bumisita minsan dito sa center para i-check naman yung ating mga electricals po dito. Katulad kanina, may pumutok. Kaya wala po kaming microphone ngayon. Anyway, sana narinig nyo rin kami ng maayos. Ano po? At nagkakaintindihan tayo. Yes. Ayan, thank you, Tata Bert. Yan, tawag po sabi, Tata Bert, sana po, yun, tulungan nyo po. Siyempre, hindi naman po lahat dito ay kaya gawin nila Miss Linda, Tata Bert, saka ni Miss Rosalie. So, yung mga may kakayahan dyan na tumulong, please, pumunta po dito. Ayan. Pag kinakailangan po kayo, kasi ito yung mga panahon na talagang mas kailangan po kayo. Lalo na nung Wednesday. Opo. Yes. Tuesday pala, Tuesday ng gabi, binaha po dito, pumasok ang tubig. So, hindi namin masigurado kung gaano kaayos pa yung mga electricals dito. So, it needs to be checked. Yes po. Ayan. Nananawagan po kami. Ayan. Ay, Sir Tulfo, baka pwede niyo po. Joke lang. Ayan. Actually, Tata Bert, saktong-sakto na yung topic natin. Sa bagay Parang meant to be. Kasi man versus machine. So, kanina, syempre, si Tata Bert po yung mata. Ako takot po kasi magsaksak. May wire nga na ano po. Sabi ko, Tata Bert, ang ingay po. Ngayon ko lang, sa buong center ng buhay ko, nautusan ko pa si Tata Bert. Hindi, tinitignan ko naman eh. Pagka ganyan kasi hindi kinakailangan na kabahan ka kagad. I-observe. Mag-observe ko muna. Panic po ako. Sorry po. Ayan. Palabas na ako. Kasi parang may baril, parang hindi na alam. Tapos magsa-start na, ito naman po yung bumagsak. Tunog ganun din. Ano mga nangyayari? Madami pong nasisira, kaya yung mga kaya pong may kakayahan mag-ayos at tumulong, yan ang mga these are the times na dapat, di ba, i-grab niyo yung opportunity to show your heart, your compassion, and your skills. Ayan. Sige, banatan na pa. Yan. Yes, Tata Bert, ang mga balita natin ngayon, Oo nga. Ano bang... Oo nga. Paano ba natin? Yung pa rin, di mawala sa isip ko yung nangyari talaga sa Texas, no? So, I think 120 na ata yun. Oh my gosh. And still, marami pang nawawala. May 100 din natang nawawala pa. Still missing. Ganun, flash flood nga po kaya nga sobrang bilis po talaga. Na-tsempo kasi ng July 4. Opo. Yun ang mga panahon kasi na talaga nagpupunta sa mga pwede kung saan sila pwede mag-camping ng mga tao. Opo. Kasi yun yung Independence Day nila from... Pinaka-Independence Day nila yun eh. From Britain. Opo. Yun. Uso. Ayan. Sana na nga lang, ipag-pray na lang po natin yung mga nasawi doon. Isama na natin sa prayers natin. Yung kanilang mga. At hopefully, hindi na muling maulit
yung mga ganong pangyayari. Tama po. Ayan. At yun na naman, may balita na naman, 8 seaman natin naman, mabuti na lang. Opo. Yung barko Opo. na MV Eternity. Mabuti lang, may na-rescue na. Doon to kung nadagdagan yung 8. Opo. Binomba ba naman binanatan ba naman ng Houthi? Yung terrorist group or basta Houthi group yung barko na yun dati na kasing binalaan na rin naman, hindi rin naman nagkulang ang gobyerno natin na sinabihan yung mga manning agencies dito sa Pilipinas na huwag nang mag-aano doon. Dumaan naman para. Yun. Kaya biglang kinansela ng Department of Migrant Workers natin, yung opisina na yun, na may jurisdiction sa mga ganong pangyayari, yung nung agency na yun. Ay, naku po. Pag-pray. Buti nga, Tata Bert, may mga po doon, may camera po Parang gulat ako. May mga ganun pala talaga. Meron naman. Gulat ako na may mga nakaabang po na camera. Para makikita mo talaga, may biglang pagsabog. Opo. Ay, ako po. Ayan po. Ay, grabe po. Then sa Europe din pala, no? Heatwave. Opo. Sobrang init na init po sila doon. Heatwave sa Europe, more than 2,000. 300 na yung namamatay dahil sa heatwave. Opo. Yeah. Iba nga po. Grabe. Baliktad na baliktad tayo dito. Lakas sa ulan. Sige pa, Tata Dito Bert. sa atin naman, may magandang mangyayari naman. Ay, thank you, Lord. Isang international master natin sa chess, Yeah. no? Si Michael Concio Jr. Oy. Na-swept niya yung 9 games. Panalo siya lahat doon. Yes, may mga tinalo. International master yan, pero may tinalong 2 grandmasters. Wow. Yes. Isa ka 19 years old lang to. Ay, grabe naman. 19 years old. Kilabutan po ako. First Bangkok Summer International Chess Tournament. Wow, congrats. Chess Open sa Thailand. Ang siya Congrats ang nag-champion doon. At 19 years old? 19 years Global. Galing. Maraming magaling sa chess sa atin sa ating bansa, no? Ang hindi ko lang nagugustuhan minsan na wawala yung suporta ng gobyerno. Yun Sana nga po. naman suportahan natin. Yes. Ang isang magaling sa chess talaga na talaga world-rated grandmaster ngayon dahil hindi nakaalagaan dito sa ating bansa, doon sa Amerika ngayon. Hindi na po kasi Bandera ng Amerika ang dinadala niya. Yun. At doon papasok ang pagsisisi. Yeah. Ay, sayang po. Opo. Sana lahat na, pondohan nyo na po. Dahil, di ba? Dami na, may pondo naman po yan. Suporta lang kailangan lang talaga. Yes. Isa pa, yung mga inventors natin, may mga inventions sila na naiiba. Still, hindi rin na sinusuportahan ng gobyerno. So, ang nangyayari, kinukuha ng ibang bansa ngayon yung kanilang mga inventions. At doon niya ipapapatent. Baliktad po kasi dito, Tata Bert, pag nag-succeed ka na, tsaka kanila pupondo. Parang baliktad. Kaya kailangan mo yung enough investment para yung pag-practicean mo, yung tools mo, lahat ang pwede mong magamit. Hindi yung kailan nanalo na, doon lang may cheque at parangal sa Malacanang, di ba? Ayan. Marami na ba nakikinig sa atin? Yes, Tata Bert. Meron na tayong 8,000. 8,000 pieces. Batiin ko lang po. Sige, Shout out kay Ate Angel Santos. Hello. Ate Nara. Miss Luisa Galvez Fugata. Sir Matt De Leon. Uy, hello, Matt. Ate Connie. Kuya Arthur Caberoy, at syempre ang kanyang minamahal. Parang nasa isang upuan lang po sila, ni Lola Judy Pimentel. Yan, sabay pa sa nanonood. How sweet. At sa iba po, ayan, papasok pala, ang dami po. Good evening daw po. Hello. Ayan. Meron din akong isang item na napuna, no, na na-post. Nagtataka ko, hindi ko malaman kung magiging proud ako hindi. Bakit, Tata Bert? Number 1 ng Pilipinas Saan po? Kita. Pero hindi ko masabing proud ako Sa ano yan? Kinakabahan tuloy ako. Parang, ano yan? Number 1 as biggest gambling countries in Asia. Ikaw ba mapaproud? Hindi po.
Hindi po. Yun yun. Number 1 ang Ay, Pilipinas. grabe. Yes. Number 2 ang Cambodia. Number 3, Macau. Number 4 ang Vietnam. At South Korea ang panlima. Grabe. Kita mo, top notcher tayo, no? Grabe. Sa lahat ng magna-number 1 tayo, no? Grabe. Puro Asia. Neighboring countries, alam mong magkakaano eh. Magkakanegosyo sila eh. Wow! What a news. A top 1. Ayan. Kaya nga issue ngayon natatabert yung online lahat na ng pagsusugal. Kung yung opinion ko ang anuhin mo, kahit na malaking inaakyat na pera sa gobyerno niyan, still, ban sa akin yan. Totally Agreed. ban. Opo. Yan. Kasi yung, alam mong, yung intention una pa lang, na siya madumi na. So, makikita mo yung epekto talaga. Nung minsan kami nga ni Linda, nakasakay tayo sa yung driver mismo nagkikwento. Kasama ba kita noon? Yung driver mismo nagkikwento. ano po? Sa gambling. Naubos halos yung negosyo nila. Kasi Kasi siya may mga sa store. nagkikwento. Dahil galing kami sa isang, sa isang hotel na may casino Opo. rin doon Nalulong na po talaga. Oo. Siya mismo nagkikwento yung driver. Siya nag-opera. Ay, ako po. Galing po pala kayo sa kumita po ba kami yun? Hindi naman, nag-ano lang kami. Tapos nagkwento na siya. Experience. Yung experience. Opo. Ay, grabe. Ano Ubus yan? pati negosyo niya, pati ano niya. Ngayon, nag-i-start siya makarecover uli. Yun, tatabertin na mahirap. Di bali kasi kung, sige, single ka, ganyan. Pero yung may pamilya ka. May pamilya. Yun yung mahirap. Kasi dami po talaga lahat. Yun lang. So, That's what gambling can do. Control. Talaga. Yes. Di ba parang logic din po. From the root word gamble. Di ba? Yun nga, sugal nga. So, bakit parang, yung iba nga, di ba? Hindi na sila nagtatrabaho. Doon na nila kinukuha yung income nila. Doon umaasa. Birong pala, online Grabe. gambling. Andyan lang. Opo yan. Hawak mo lang. Kahit sabihin na natin gosh. pa piso-piso yan. Jesus. Nako, kung piso per, let's say, 15 minutes, magkano na yun sa isang araw? Hindi ko po kaya i-math, pero malaki-laki na yun. Addicting kasi siya, addicting na, nagpapaloko po kasi kayo yun Alam niyo naman na, mga, mga shark yan sa Yung gobyerno, negosyo. pinag-iisipan pa na naghihinayang doon sa malaking kita. Sa akin, hindi yung kitang inaano dyan. Kung ano ang gagawain sa isang tao ng gambling na yan. Imo-monitor daw, I don't know. Parang hirap ngayon, sa panahon ngayon, Tata Bert, sasabihin i-monitor yung mga ganyan. I doubt Imo-monitor po. or kung paano mang pagbabantay ang gagawin na, I doubt. I doubt din po. Ano yan? Ang pera is very, ngayon. Ever since naman. Pero, yung pera nga ng tao, yung tax nga mismo, paano pa yung, syempre, isipin nila, di ba? Ay, naku po. Hindi na natin alam. Kaya, as much as possible, huwag na po kayo sumali dyan sa mga online gambling na yan. In-out na lang kayo. In-out na lang, masaya pa. May hangganan Totoo naman. Diba? Gets mo namin na siguro yung to be fair naman, baka entertainment sa iba, sige, kung alam niyo yung limits nyo, yung boundaries nyo. Pero kung walang hangganan, walang control, wala na. In short, wala na kayong control din sa mangyayari sa inyo, sa buhay nyo. Nagpakain na po kayo sa sugal. Ayan po. Ayan. O, Tata Bert, ikaw na daw magtataya. Nag-online rin pala si Tata Bert. Joke lang. Ayan. May si Judy. Judy. Tata Bert, umpisa sa weteng, bingo, casino, baraha, online gambling. Totoo yun. Online. Pag naumpisahan na, sabong. Online na rin na sabong. Ayan. Naku po, yung sabong-sabong. Yan nga ang malaking issue ngayon Itungkol doon sa online sabong na yan. Kung saan. Yung online yun. Online sabong yun Kasi mga betting pa rin po yan. Kita mo. Mga It's investor. having the headlines. Yes.
So, nakikita niyo naman yung effect, no? Kung hindi pa ba enough, pwede kayo manood kung ano na nangyari sa mga buhay na nalululong sa sugat. Actually, kahit anong bisyo naman po, lahat yun. Hindi siya nakakaganda. Ayun. Pag wala na sa control. Correct po. Ayan. Okay, Tata Bert, may ano ka pa po? Wala na. Parang tinitingnan po pala ng NBA si Kevin Kiambao ng Gilas. Magaling daw ata. Wow. Hindi na ako kasi nakakaroon talaga ng games. Oo nga, Tata Bert eh. Yan. Pero ito, mukhang pure Pinoy talaga siya. Kasi di ba yung iba natin, medyo import na. Ayun. Yun lang isa sa mga good news. Bukod sa ng top 1 tayo sa... mga top eh. Philippines, top 1 in. Hanggang doon na lang eh. Sisigaw ka. Ay, nako. Ayan. Okay, so yung topic natin tonight, Tata Bert. Bakit ba natin naisip to? Para pahinga muna. Parang sort of. Ganyan kung ano mapag-usapan natin tungkol sa machines. Oh. Can we say versus? Hindi no. Pwede rin, Tata Bert. Para yung title natin may dating lang. Pero it's more of informative lang yung gagawin po natin. Thank you po. Baka, para maging info, baka may iyan. Para informative lang po sa lahat. And, saan ko kayo Tata Bert, kasi parang isang beses, nag-comment ka po sa AI, di ba ayaw mo talaga? Oh, ayaw ko talaga ng AI. I don't know, wala akong nakikitang maganda eh. Lalo na ngayon ginagawa ng AI. Pero mong, wala kang kamalay-malay eh. Na-headline ka na pala. Correct. Diba? Kasi kaya gayahin yung mukha mo, yung boses mo, lahat. Kaya. So, ayun po. Tapos na-realize ko, ang galing kasi syempre, yung generation ni Tata Bert, lumaki po siya, totally, ewan ko, ang machine lang ata nun is sewing machine. Tsaka television. Radio. Opo, radio. Masayang-masaya na kami. Yun. Hindi namin kailangan ng mga may telepono no. Telepono lang. Kahit na may party line, okay lang. Hello, party line. Sabi mo na. Agawan na po. Nagkausap na ako. Agawan base pala. Ayun. And siguro natatawa rin yung may mga experience sa ganyan na tungkol sa party lines. Opo. Yan. Mag-comment po kayo yan. Yung mga generation na yun. So sa akin naman po kasi ako Tata Bert, syempre nag-cross na ako sa from my computer na, nag-cross naman na ngayon na sobrang high-tech na. So parang nakuha ko yung both worlds na yun. Pero yun nga, hindi naman ako manually. Pero, syempre, na-experience ko pa rin, Tata Bert, yung mag-research sa library na magbabasa ka. Yun, naabutan ko pa. Yun. Hindi tulad ngayon. Pag nakikita ko yung mga picture sa classroom, Diyos ko, lahat may laptop, may cellphone, may tablet. Ang swerte ng mga bata ngayon. Yan. Yan ang laging yung nakukod. Ayan. Sige po, Tata Pero Bert. isa lang napupula ko, no? Kung ang mga batang ganyan, tig-isa sila ng gadget, tig-isa ng cellphone, yan. Parang nawawala yung interaction eh. Nawawala, which is kailangan eh. Yes. Mas kailangan yun doon sa development ng isang bata. Yes, agreed. Hindi ka mapupuna mo naman na yung mga bata, tignan mong ganyan lang. Ginagawa ng babysitter yung cellphone. Opo. Totoo po yan. O, diba? Para yung interaction, napakalaking bagay po niya. Opo. At yan ang nawawala. Yeah. Totoo. Kasi bilang tao, ginawa tayo na, alam niyo na, ginawa talaga tayo makipag-usap. Kaya social interaction, part din, diba? Physical, emotional, social. Lahat yun, aspeto. Pero, yun ang isa sa mga bagay ngayon na magtataka kung bakit sobra ang issue ng mental health, bakit impatient, bakit mabilis ma-depress. Yeah, totoo. If ko-compare mo sa boomers, Gen X, millennials sort of, na para kahit anong problema, Tata Bert, kaya nyong, yes, di ba? Kaya nyong i-handle. Hindi lang ma-handle, kundi pwedeng tayuan yung mga problema. Yes. Unlike ngayon, kung uobserbahan mo yung kabataan mo yun, parang hindi mo pwedeng bigyan ng isang malaking problema Tama. Nai-stress ka agad. Tapos, at kung ano nangyayari, at mali, nasasabi natin ganyang bagay, hindi lang base mismo sa experience ng iba, naging pasyente rito sa center. Ganun. Biglang natulala, masyadong addict daw sa cellphone. Yeah.
Kaya yung iba nagiging diabetic dahil hindi na gumagalaw. Wala na lang. At doon na lang sa health. Exercise. Brisk walking. Di talaga totoo po yung paglalakad. Kahit di ka tumakbo, di ba, Tata Bert, yung igalaw mo lang yung katawan mo. Naku po. Ayan. Kasi, alam nga naman, gagadyan ka maglalakad. Hindi. So, more of ano talaga, paano ba natin yung AI, ako naman, Tata Bert, doon naman, to be fair with AI naman, sa work ko ngayon, depende kasi yan sa gamit eh. Tama rin yung sinasabi nyo ni Senyor na, lahat yan, meron tayo nito, gawa ng Diyos. It's up to you kung paano mo siya gagamitin. Okay. Tama rin. Obvious, diba? Parang sa amin dun sa office, kasi ako, researcher po ako. Researcher in a way na recruiter. So, headhunter. Naghahanap, kunwari, nag-hire ang Jollibee, sponsor na, ang Jollibee ng CEO. Kailangan ko i-poach yung sa McDo, sa Chowking, kailangan ganun, mahanap ko or ma-approach ko, parang ganun. So, nagagamit po namin yun in a way na yung AI, parang, give me the list of all CEOs of all the fast food chains in the Philippines. Bibigay na nila. So, parang ganun. It works sa trabaho ko po. Pero, in terms of ang masaklap na yung tatawid. Kunwari, gagawa ka ng thesis or ng paper mo sa school. Ang tawag kasi doon sa AI tool, sa mga yun, is ChatGPT. Hindi ko alam kung narinig mo na yan, Tata Bird. Yun. Oo nga, kasi hindi ka fan ng AI. Pero yan, para lang sa awareness nyo, ChatGPT. So, pag nag-type ako doon, kunwari, eto, sinabi ko na, gusto ko mag-explain tungkol sa man versus machine. Ayan, mag-explain ako. Please summarize about computers and AI. Tapos lalabas na yung ganito. Pakita ko sa'yo, Tata Berta. Sinummarize niya lahat. Ayan, pakita ko po sa inyo. Example po. Lalabas na lahat from 1800s, abacus hanggang ngayon sa AI. So, in-explainan niya. As in, gano'n na. Parang nasulat mo na rin. Gano'n po siya kabilis. Kunwari, how to tape an electrical wire. Yung mga gano'n. It won't burst or something gano'n. Napuputok. Sasabihin niya rin yun. So, disadvantage talaga is, actually more of disadvantage, hindi mo na nagagamit yung brainwaves or brain cells mo. Opo, parang, susundin mo na lang yun. Opo, parang mag-isip. Kailangan mo kasi bilang tao nag-iisip. Yun. Mas maganda eh. Yes, mas maganda yung nag-iisip ka sa mga gagawain mo eh. Yung kasi napupuna ko talaga sa machine, yung ikot at galaw mo, mababase sa kung ano yung in-input dun sa machine eh. Something like that, di ba? Opo. Hindi, nawawala yung diskarte eh. Yun ang term. Correct term. Nawawala yung diskarte. At pag nawawala yung diskarte, hindi mo masyadong magagamit yung ano ng brain mo. Yes. Yung thinking mo, hindi nawawala yun. Kaya, talagang nasa tamang paggamit. Yeah. Kung magre-relate. Kung meron tayong machine, yung mga gadgets na yan, sa tamang paggamit na lang. Ganun. At wag natin tatalikuran talaga yung kung anong gift ang ibinigay sa atin ng Diyos, which is yung pag-iisip. Binigyan tayo niyan eh. So, gamitin natin. Correct. Diba tayo ngayon sinasabi, Tata Bert, tayo yung highest form of animal. Diba? Ginawa tayo sa, sa image and likeness ng Diyos. So, kung ano man yung pag-iisip ng Diyos, syempre siya yung Diyos, pero ayun next to Him, tayo yung binigyan niya ng kapangyarihan, free will. Meron tayong brain, meron tayong puso, meron tayong katawan. So, lahat, built na tayo doon. It's up to us. Paano nga natin siya gagamitin? Kasi, actually, hindi naman magkakaroon ng machine kung wala rin man. Man din ang nag-ano nun. Ginawa lang yung feeling ko, yun, simula na sa abacus, para mapadali ang mga trabaho noon. Yes. Tama, Yeah, diba? Diyan, nag-agree ako dyan. Para mapabilis. Yes. For example, Tata Bert, yung mga, lalo na ngayon sa dami pong produkto, kunwari, mga sabon, hindi na nila kaya hiwain lahat yun. Ikokorte mong safeguard na, diba? Yung mga ganon. Yun ang mga tamang gamit. Pero kung gagamitin mo sa panloloko, pandadaya, yan na isa. Nako po. Ayan. Yan po.
Yung experience kasi ng isang tao, yung isang tao mas tumatalino eh. Pag marami siyang actual, yung mga experience sa kanyang dinadaanan. Diyan siya nagkakaroon ng tinatawag na wisdom. Based on experience. Hindi based on what you got. What you get from the machines. Agree. Tatabi. Iba nga ang experience. Ibang experience talaga. Isang napakagandang teacher ang experience. Yes. Yun ang wala ang machine. Ganda nun. Yun ang wala ang machine. I love it. Tama. Oo nga, no. Kasi pag ito, kunwari, sinabi sa amin nung teacher, okay, go to google.com. Lahat tayo pare-pareho. Tama. Pero, kung, let's say, may pinapagawa sa'yo, iba pa rin ang gagawin mo kung nag-iisip ka. Yung sa taong nagre-rely lang sa, okay, google.com, dito lang ako magre-rely. Baka mauna pang matapos yung, diba, yung gumagamit ng isip. And, nga, Tata Bert, diskarte sa buhay kasi, pag nasa kalye ka na, o ganito na lang, isipin nyo na lang na, kunwari ganyan, may baha, may bagyo, lahat yan nasira. Ano nang gagawin mo? Yun ang, diba, yun ang next na dapat, aside from technology, tinitrain pa rin po yung mga bata sana sa practical ability. Ang machine kasi, what you will learn from the machines, yung mga bagay-bagay lang inside the box. Ay, tama. Diba? Very smart. Human, matututunan niya pati yung mga bagay outside of the box. Yes. Tama yun. Yun ang isang ano. Yes. Kaya, sa akin maganda pa rin talaga. Okay din naman yung machine. No? Magtulungan lang. Opo. Gamitin lang sa tamang paggamit. At kung makasano i-supplement na lang ng ng tao. Eh kung minsan, ako hindi ko na mapigilan na hindi gumamit minsan ng pag nagsa-search din ako, ganyan. Sa totoo lang, dati kasi pag nag-research ako encyclopedia ang hanap ko, tsaka dictionary. Oo nga po, Tata Bert. Ngayon, sa totoo lang, namimiss ko yun Pero ngayon, minsan, kailangan kasi mabilisan din yung pag-aano mo Opo. Yung isa. Yeah. Correct po. Tata Bert, curious lang ako. Nung wala pang messenger, kasi ngayon kung papansin nyo, may group chat, nakakapag-forward si Tata Bert na mabilis na pray-over yun. Punta tayo sa pray-over. Dati po pa nagpapa-pray-over na walang messenger, isa-isa mo pong tinitext, diba? Grabe no. As in, grabe. Pag walang Opo. Tsaka, gano'n. Ganong katsoka. Opo. Pero, hindi mo naman naabutan, Tata Bert, yung talagang papel lang na pina-pray-over mo, yun lang? O naabutan mo na po yung, okay, isi-send ko na sa lahat ng volunteers, mga pasyente? Hindi. Kahit na noon kasi, nung wala pang na-isi-send, isusulat mo rin sa papel Ay, sa bagay, oo nga. No, ay, sinusulat ko Opo, noon. tama. Sinusulat Grabe. Nalala ko sa Tanay, no, ginaganon pa yung cellphone. Parang si Tito Jimmy at si Tata Bert, nakita ko sa labas sa may gate. So, parang po ginagawa. Akala ko namimitas po sila ng mangga, langka. Wala signal kasi kaya nandun po yung cellphone. Signal. Yung signal. Magsasend ng tapos, iyakat yung gano'n para makareceive na. Tapos nagre-reply ka, tapos babalik mo na naman. Pagtunog na, Grabe. Grabe talaga. Mabuti ngayon, medyo talagang na rin. Gumanda-ganda ikaga. Opo. Grabe yun. Grabe, nakakatawa. Yun nga, diba, yung pag nagde-decades tayo ng mga episode, Tata Bert, yun, every time yung marinig ko yung mga ganyang kwento, parang lagi ako na-amaze. Kasi kahit si Mama, nagkukwento ng kabataan niya. Sabi ko talaga, Ma, minsan hindi ko ma-imagine paano kayo nagkikita. Yun nga, diba, favorite tanong ko yun sa lahat ng generation nyo. Paano kayo nagkikita? Paano pag may aksidente? Antayin nyo pa ba sa luneta? Paano pag pupunta kay probinsya? Paano sabihin na on the way na kayo? Gano'n. May telepono rin naman noon May telepono yung ganyan Pero minsan may dayaan din yan. On the way na ako doon palang paalis Paalis pa lang. On the way dito na.
Yung pala paalis pa lang ng bahay. On the way to the bathroom. Ayan. Eto, Tata Bert, tanong ko, ano yung pinagkaiba? Bakit may postcard? Bakit may sulat talaga? Anong pinagkaiba po ng dalawang yun? Yung letter talaga, at least doon may mga bagay na masasa. Sa postcard kasi, limitado yung message na may lalagay mo eh. Parang greeting, something like that eh. Parang greeting Oo, card. parang greeting card yung postcard okay. eh. Unlike yung letter talaga, pwede ka magkwento na roon eh. Ay, sa bagay. Depende na Opo. kung pa. Ganun naman ang means of ano noon, nung wala pang cellphone, Opo. wala pang ano eh. Tapos per word, sabi yung binabayaran, may Yeah. bayad? Hindi, kung sa letter, hindi naman. Wala, akala ko. Pero kung telegram, yan. Ay, iba pa pala yun. Oo, iba yung sa telegram kasi hindi naman yung buong sentence, yung isa Opo. putol yan eh. Basta importante na intindihan eh. Per word. Oo, kaya per word yun eh. Uwi, patay-tatay. Uwi, patay tatay. Uwi ka na, patay tatay. Pero Ganun, kasi bayad. ganun. Grabe. Opo. Yun ang telegram. Yun ang telegram. Okay. Grabe no. So, imagine nyo po dati, puno ang, ano yun? Ano ba tawag doon? Post office. Oo, Yan. totoo. Puno Diba? ng letters o kung ano man na telegrams, ganyan. Yes. Mm-hmm. Oo. Isa pang namimiss ko, Tata Bert, feeling ko naman, syempre, ikaw, may ka magbasa. Pero yung mga Reader's Digest, yung mga magazine, no? Grabe yun. Kasi once na meron ka, uy, parang ang dami mo ng anong information, di ba? May May pagkakaiba. subscription ako dati niyan eh. Ay, Reader's talaga? Digest. No? Wow. Hindi ko na lang malaman kung saan na yung mga ano ko. Mga ano na, opo. Di makikita mo yung difference ng pagkatao din. Ito, Tata Bert, pakwento ko. Naalala mo po yung ano, yung Battle of the Brainless ni David Celdran. 80s, 90s. Parang, ay Battle of the Brainless kay Ogie Alcacid pala yun. Battle of the Brain. Kenta ka nga mag-reels. Kasi ginawa ng spoof ni Michael Vick, yung tropang trompo. Di pa na yun. O, di ba? Alam mong technology generation na ako eh. Last pag na yung utak. Yung Battle of the Brains po ni David Celdran. Nakakatuwa. Meron siyang bago. Nakalimutan ko yung title, pero ganun pa rin siya. Siyempre, matanda na siya. Guinness niya yung tatlo sa mga nanalo nung 80s or 90s. So, mga 50s na yun ngayon. Alam mo, Tata Bert, ay grabe, ang galing pa rin nila sumagot. So, that shows na sila, lumaki sila sa books, lumaki sila, doon ang pagbabasa at sa buhay na walang machine, iPad, laptop, cellphone. Ay, grabe, ang talas pa rin ang isip. Grabe. Tsaka yung mga quiz contest noon na programa sa TV. Ang ganda, ang dami nag-ano noon. Magbibilib ka talaga noon ka. Paano nakakapag-basa yung mga tao ito ng gano'n? Opo. Ano, mahihirap na ano talaga. Tsaka yung mga spelling contest na ano na yan. Ang gagaling. Sabi ko, Ano yan, mga high school. May mga elementary, ano nga noon na gano'n eh. Yung bata pa lang. Bata pa lang. Inaano na. Kasi kung ayan, ang encyclopedia sobrang kapal. So imagine mo, yung to have that knowledge during that time, grabe. Kailangan mabasa mo yan. Ang mga may 4 to 29, ganyan. Mga libro yan na magkakatabi. Nakikita namin dito. Ayan. Grabe. So, iba yan. Kasi iba pa yung encyclopedia. Iba pa yung, may world book. So, grabe talaga. Kakabilib po talaga kayo noong panahon na yun. Ako noon, yan ang libangan ko noon. Pagka may mga moment na talagang naghahanap ako ng gagawain, buksan ang libro. Grabe. Ganon. Basa talaga. Basa. Ganon. Ang isang namimiss kong makita, ayan, Tata Bert, isang namimiss kong makita, yung maglalakad ako sa mga kapitbahay, tapos sa labas, merong upuan, may table, may nagkakape, tapos gaganyan na. Ay, Jaryo. Nagbabasa yung newspaper. Kinikilabutan na po. Nakakamiss po kasi. Uy, may hinagis. Ay, naabutan ko pa, Tata Bert, yung may hinahagis sa Jaryo. Uy, yung rasyon nilang dyaryo, pagka ito, nakabisikleta kasi yung ano may dala din, yung babato na lang. Good luck na lang kung saan tumaba yung. Na-headshot ka o ano. At isa pang ako namimiss ko mismo, no, doon sa amin sa Binondo. May oras na, ano yan pagka libre na ako, wala nang pasok, ano na,
may puntahan ako doon sa kabilang kalye. Aarkila ko may arkilahan doon ng comics. Ay, comics! Yes. Opo, Tata Bert. Basta doon ka magbabasa mismo na ano. Kailangan doon po. Oh, doon. Meron naman, siyempre may additional na Bayad na pag take iuwi mo home. pag take home. Magkano, Tata Bert, ang ganun Hindi ko na dati? matandaan pero ilang sentabo lang yun eh. Grabe, Mamera lang 25. noon. Oo. 25. Ay, talaga po. 25 cents lang. Wala lang. Kalimutan ko na kung magkano pero ay lagi akong laman nung anong comics na yun. Andun. Basta doon ka, kumbaga pag ganun tatar ko na rin, magbabasa ka doon, 25 lang ikaw, kahit gano'n nakatagal na hawak, hanggang kahit magsara. Isang comics lang yun. Isang comics. Isang comics lang yun. Gets. Isang comics lang Grabe, yun. no? Hindi ka nang babasa. Meron kayong bagong ganyan. Oh. Sabi. Pwede mong iuwi. Pero, ay, tapos ka na nga. Pero, ay, may hihiram na iba. Tatawa ka. Ang ganda nga. Adik ako noon din ng comics. Grabe na na, bro. Tindahan kami. Sila Miss Linda may tindahan daw. Yun sila meron. Grabe. Magazine. Yes, Magazine. magazine. Opo. Magazine. Lalo na pag may balat, tsaka ano. Ay, ibang magazine po yun. Anong magazine, Tata Bert, ang binibili mo? Yung pag ginano naman, may dalawa pa? Masingit din minsan Playboy. Sabi ko na nga eh. Encyclopedia. Di ako naniwala, Tata Bert. Doon sa dulo yun eh. Sa dulo pa. For men's only. Grabe. Oo nga. Grabe yung FA. Isa yun sa nung ano kasi, noong Sunday ba yun? Oh, pumunta ako doon sa kung saan ako pinanganak. Opo. Isa yun sa dinaanan ko kung nandoon pa yung kopya. Wala na. Wala na. Isa yun sa dinaanan ko along Madrid yun eh. Madrid. Wow. Wala na ka. Wala na. Grabe. Ano, yung 'di ba, meron pa mas mahal yung glossy po, 'di ba, pag bibili ka ng magazine. So syempre dati nung high school naman, ang mga uso namin, mga candy mag, yung mga pang teenager, may mga comics din, Tata Bert. Tapos syempre bibili mo, hindi glossy kasi ano lang kasya sa baon mo, may mga ganun. Wow, kung makapag ko, kala mo naman. Hindi, pero ay naabutan ko pa, Tata Bert, ang Yellow Pages. Ay, grabe yan. Wala na ba ngayon? Hindi ko alam eh. Meron pa. Meron pa po? Oo, yan ang meron. Yung mga naman, hindi na yung kaya. Wala na nga lang yung dating Kakapal? bibigyan ka na for 1 year na ano mo, no? Parang ganyan din, lagi binibigyan yung mga may Opo. phone. Sa bagay, bihira na lang kasi may phone ngayon eh. Ayun pa. Ayun Landline. nga, papaisip ako. Buti sa center may land. Buhay na buhay. Landline. Wala namin yung smartwatch. Yun na lang po. Kasi ngayon, Ako may landline din ako. Ay, may landline ka pa? Hindi ko nagagamit eh. Siguro, nakatawag ka na ba doon? Oh, yun. Isang pensyon pa lang. Hanap ng tumutog. grabe no. Hindi nakasanayan. Hindi na nga. Ay, ano yung tuto? Ay, may landline pa pala tayo. Landline ka. Ang hindi ko po na-try, Tata Bert, Miss Linda, yung phone booth. Hindi ko, nakikita ko siya dati. Yan, lagi yan. Meron sa mall, sa gilid ng mga, pero hindi ko pa siya na-try. Bihira kasi ang may phone booth dito sa atin eh. Pero, ang meron talaga, doon sa isang sari-sari store, may telepono ang pinapaupahan. Ando doon lang sa ano. Oh, punta ka doon. Tapos parang how much per minute yan, Tata Bert? Depende. Minsan taga may oras, may ano rin yun. Oo, may time din ang Dagdag kita dun sa sari-sari Makikitawag store. po, ayan, dyan mo. Dial ka. Alam nyo, Dial. ikot. Dial yun eh. Opo. Kasi kayo ngayon, ganito. Sila, yan. May nakita pa nga ako, para naabutan ko pa yung iniikot. Kaya alam, minsan magtatawa, paano nila nadadial? Pag mali, Tata Bert, ibabalik mo lang sa zero? Oo. Grabe, no? Oh! Kanan, kaliwa, grabe. Totoo lang kasi nakikita ko rin po sa mga pelikula yung mga ganyan. Ay, nako. Ang ano bang naalala ko? Yung mga pager, yan, medyo naabutan ko na Tata Bert. Nagka-pager ka po dati? Hindi. More of cellphone ka na po agad, no? Cellphone. Grabe talaga. Grabe ang ano, no? Inggit na inggit nga ako doon sa dating kasama ko sa opisina namin sa Cubao eh.
Palagi yung cellphone niya eh. Ganda ng cellphone niya. Pag unang labas ng cellphone, Opo. parang katkara na. Laki ng ganda kahaba, oh. Tapos yung antena niya. Magbibenta po ka ng halo-halo. Ilan po ang Hindi, bibili? cellphone. Cellphone na ata tawag po eh. Ay, cellular phone. Cellular. Cellular. Haba, ang ganda ka, ano. Grabe, no? Tapos gaganyan mo yung antena. Grabe. Meron ba Tata Bert before nun, yung talagang naka-box pa siya. Tapos para siyang landline, pero parang sinacharge doon. Tapos ang tawag pa nga nun, attache case. Diba? Grabe, di ba? Bida-bida ka sa jeep. Sa salera. Mayroon ba? Laki eh. Ganun kalaki eh. Grabe. Grabe talaga. Grabe ang ano ng technology. Oo. Nakakatawang pag-usapan yung mga dating ano. Naku. Tsaka, yun, mas peaceful pa rin dati. Kasi ngayon kasi lahat tungkol sa buhay mo, alam na ng mga tao eh. Kasi, yun nga, pinapakita mo sa social media, di ba? May isang nakakatakot pa na posibleng mangyari. Ang nagsalita mismo si Elon Musk eh. Oh. Na mawawala na raw ang cellphone. Mawawala na yung ibang mga gadgets na yun. Magkakaroon ka na nga lang ng chip sa brain. Oh my God. Kaya ka ba nun? Wala nang texting. Wala nang browsing. Ando doon na yan. Pero may chip ka nga lang sa brain. Tapos parang dito na yung controls no, sa loob ng katawan. Woo! Isipin ko. Wala nang monitor. Doon na yun eh. Grabe. Okay, isipin mo lang. Si Elon Musk mismo nag-ano yan ha. May tawag sana Neuralink. 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 Kasi neural neurons yung brain. Woo! Parang ano. Ay, naku, Tata Bert. I suggest rin po sa audience. Nood po kayong Black Mirror. Black Mirror? Okay. Anong title? Black Mirror po Black yung name Mirror. nung series sa Netflix. Series Yes. Mukhang ano po. Yun ang masasabi natin baka may gano'n na. Pero ganyan tatapit. May mga chip na sila. Meron doon yung memory chip. Talaga, lahat ng nangyari nakaraan. Yung mga gano'n-gano'n. Pero tao siya. Pero tao po. Yan. Very, syempre po, fictional naman siya. Pero very maganda po. Interesting siya. Ayun. Wala, nasuggest ko lang po. Kasi favorite ko yun ng mga sci-fi. Ayan. Ayan, may mga comments sila, Tata Bert. From Ate Judy, tungkol po dun sa sugal. Naalala ko po yung meeting namin sa mga travel agent. Sabi gagawin nilang one-stop casino yung MOA, ala Las Vegas. Yung MOA, yung MOA. Mukhang starting na po na ganun. Kasi, pero sayang po ang ating, inang kalikasan. Sobra-sobra na po. From Kuya Joseph. Opo, naabutan ko rin yan yung mga kwento ni Papay. Tata Bert? Sa TV yan, yung Papay. Okay. Papay na sa ilong man. Hindi, sa comics kasi meron Papay. Sa comics kasi nauna yan. Si Joseph kasi. Kuya Joseph. Cartoons doon. Nag-iisip din ako. Yung mga Superman na yan, mga Batman. Sa comics natin comics. eh. Opo, Marvel. Tama. Doon sa comics na tag-umpisa. DC yan. Yes. Wonder. Sa comics mag-umpisa yung mga yan bago Grabe. sa pelikula. Ayan, tama. Akala lang po Papay. namin, tawag sa'yo ni Kuya Joseph, Papay. Kasi mga kwento ni Papay. Papay the Sailor Man. Ayan. Naabutan ko rin yan yung sa telepono daw, sabi ni Kuya Joseph. Ayan. Sige, comment pa po kayo para mahalatang mga edad ninyo. Pero nakakatuwa po talaga yung yung progress ng imagine. Lalo na po kayo, Tata Bert, coming from wala talaga na kayong ginagamit. Pero yun, mas gusto ko yung buhay noon. I prefer that kesa ngayon. Ako kasi hindi ko na kailangan yung Oo, sa bagay. Mas kontento ako sa ganung klase ng buhay noon. Yan. That's another good point, Tata Bert, yung contentment ng tao. Kasi ngayon, to be honest with you, sinasabi, that's why people keep on spending, comparing themselves, kasi nakikita na, ay, may bagong kotse, ibang ganito. Sige, ako nga rin, di ba? Kaya hanggat magkautang-utang na, dahil sa sugal,
O, di ba na-connect natin? Oo. Di ba? Parang, na aalis mo na yung totoong ikaw. So, yun yung ano. Ayan. Ano pa ba yung mga... Nung napunta po ako dito sa center, alam ko yung... Naalala ko, senyor, ang cellphone mo nun. Cellphone niya nun. Parang naabutan po ata kita yung 6600 na. Sabi ko, pag may ganun ka dati, yaman mo, senyor, ganyan. Ngayon, grabe po. Pero sila yung matitibay. Kasi, kahit ilang laglag po yan mga cellphone dati, nako, okay yan, gumagana pa. Eh, yung unang cellphone nga ng anak ko, Circe noon, 10th floor eh. Hindi ko lang bilhin. Nung inano, okay pa eh. Gumanap diba? Nahuli ng 10th floor yun sa nung nag-aabi siya. 5510. Mga ganun yan. Opo. 5210. 55. Oh, grabe. Ay, ang pinaka-na-miss ko, Tata Bert. Ate Linda, pa-load po. The best. The best yan. Si Ate Linda po dati, talaga yun ang loading station ng White Team. Nakaba na ng listahan yan. Mabayad na kayo? Hindi ko alam kung mabayad ko na rin yun. Pero kakatuwa. Oo nga, si Ate Linda. Ate Linda, may load ka ba? Naglo-load po yun. Ngayon kasi ano na lang Gcash. Oo nga Ay, yan pa yung isa, Tata Bert. More, siya, susceptible sa scam. Ang machine. Yun pa. Yun yung scary. Very Totoo. scary. Ayan. Pwede kang gawing mahirap sa isang mahirap na umubos ka agad ang mo yan. Oo. Kung naka-deposit sa bangko, pwede makuha eh. Opo. Yan ang isa. Ay, grabe. Ay. Tapos, ayan, tama, online. Kasi, lahat po ngayon ng bangko, lahat talaga online. Ako, to be honest, minsan nga sinasabi ko, ay, sorry, yung mga ganyan ako, kung may kailangan bayaran ako, wala po akong cash, may pong Gcash, talagang lahat ngayon. Pero talagang mag-ingat po kasi, buti nga may mga password. Pero meron pa rin po eh. Kahit sa, di ba Tata Bert sa Facebook? May mga, hindi ko alam, may mga volunteers dati, or sa Facebook nakikita ko, pag nag-chat sa inyo nang hingi pera, hindi ako yan. Parang nahack yung account. Mga nahack ang account. Totoo yun. Kaya ingat eh. Yung mga mahiling na basta pag may nakita link tabi dyan, kagad, madadaan ka na. Opo. Parang dati magazine lang na maraming fold. Ngayon, pag may nakita kayong, alam nyo na, akala nyo, woo! Yan. Pero, nako, scam pala. Mabilis ang mga virus ngayon. Ayan. Okay, so ano pong kakantahin mo? Buti ang video kay... Ay! Tata Bert, sorry, naalala ko. Naabutan ko dati. Siyempre si Mama, mahilig kumanta. Ang tawag pa nila, -1. Yung, di ba, may malaking radyo. Ilalagay yung tape, side A. Ipi-play. Ay, hindi. Hiwalay yung yung lyric. Iba, wala pa yung tero, wala pa yung hiwalay po yung lyrics, tapos yung mic, isasaksak mo pa, tapos, tsaka mo sasabayan yung, no? Ay, yan, sa music naman, yan, Tata Bert. Ay, grabe. Bago yung karaoke. Yes. Tapos sa tape, pag may gusto, kunwari, 1 to 6 ata or 5 songs yung side A. Pag gusto mo kati yung number 4, po-forward mo pa. Para lang, ito yung kakantahin ko On the Wings of Love, M.M. ni Regine, number 4 pa. Diba? Po-forward pa yun. Hintay kayo, chat. Nalapas na. Alala ko. Ay, grabe. Meron pa pag nakikita ko yung mga tape na gano'n, meron pa ako doon. Tata Bert, tago pa. Meron pa doon. Alam ko na birthday gift ko kay Tata Bert. Hindi. May nabibiling yung tape na ngayon, kasi parang nauso siya, like, nung pandemic. Yung cassette player. Nauso siya. So, may mga nagbebenta pa rin ng mga tapes na, kunwari yan, si Taylor Swift, may ganun na para sa mga bagong art. Sige, Tata Bert, meron yan. Alam ko na. Para ma-play mo yung mga Feeling ko, Tata Bert, gagana pa yung mga yon. Siguro nga. Pati ba yun eh? Kaya pa yun.
Ang ano lang yung hindi masyado na yung mga CD, di ba? Nagagasgas po kasi. Nauso na yung mga CD. Ayan. Hindi lang natin alam yung tape niya kung marupok pa rin. Ay, Hindi natin opo. alam. Kasi kukuha ka ng Filament lapis. niya para pinaka-filament. Kukuha ka ng lapis, Oo, gagawin mo. igaganon mo na lang yun. Subukan muna. Ito na eh, ano mo lang eh, na I-tape. I-tape. Ay, opo, kasi nabubuksan yung ano. Oh my goodness. Oo nga. Pagtutuloy, idugtong mo, iti-tape mo na. Magana pa. Grabe. Ang na-miss ko rin, Tata Bert, kala mo, pagsalita talaga, kala mo 50 na. Yung po, kasi naabuta ko rin naman to, yung pupunta ka sa mall, kuya, pa-develop po. Oo, no? Grabe. Yung pipila ka po talaga. Makuha mo lang yung pictures. At i-double check ninyo. Kasi di ba minsan, ibang pamilya na iba yung nabigay sa'yo. Ay, nako, yung mga negative. na lang ito, balikan niya na lang. Opo, grabe. Isang Pag disco. marami, Antayin. Grabe. Grabe na yan. Pero nakakatuwa na ngayon. May mga film, or may mga photographers, gusto pa rin nila yung, nauso rin po nung actually, parang lahat ng lumang gamit, nauso po nung pandemic. Parang nag-reminisce ang mga tao. Siguro stock sila sa bahay. Bumibili pa rin sila tatabrit ng film Meron pa camera. rin, meron pa rin. Meron pa. Takala nga wala na eh. Meron pa rin pala. Opo. Saan na pinapadevelop yun? Feeling ko meron Meron, tatabert. no? O baka sila na rin. Pwede naman Ay, eh. opo, yung- Baka may dark room sila ginagawa o ano. Yung binababad po yung Baka meron sila. galing nun. Galing. Baka kumuha rin sila sa ano nyo kung paano matutunan yun. Dito pa rin. Sa search pa Sa search pa rin. I like that. How to I like develop. that. I like that. Ayan. Pinaka-favorite ko, syempre ngayon, Tata Bert. Yan. Dahil ngayon, French Fries Day. Kunwari, gusto ko mag-order. Oo, Yun ang madali. Bili. Pag kayo dati, syempre, ayos kayo, pupunta kayong mall, di ba? Para kumain sa restaurant ngayon. O wala pa yung papadeliver noon eh. Oo. Wala pa yan. Kung meron man, baka yung pizza, yun na. Or wala pa Pizza rin? noon, wala. Wala pa rin, Tata Bert. Bihirang yung ano. Talaga po. Wala halos yung mga deliver. Grabe, no? Ngayon, talagang, grabe. Ano pa po ba? Ano pa ba? Grabe yun. Accessible na lahat. Oo. Talaga kasi po, as in. Kaya, the more accessible it is to failure. Yung masasabi ko, no? Tataber. Kasi, yun nga, yung scams, yung ganon. So, Yan siguro ang talagang parang kapalit ng progress na sinasabi nila ngayon. Yung ikaw nga, mas napapadali rin na maapektuhan ang buhay mo. correct. Something. Na-curious ako, Tata Bert. Mas may dayaan ba ang way of election dati na talagang lahat manual, di ba? May dayaan ba before or mas grabe ang dayaan Mas ngayon? grabe ngayon. Mas pa rin yung manual talaga, in all honesty, na Saka kung magkaroon man ng dayana, napakaliit na matatawag. Unlike ngayon. Kasi ilang bibilangin talaga ng mga teachers yan per paper. Hindi katulad niya. Tsaka mababantayan. Ayun. Habang nire-record ng mga Yes. mababantayan. May mga checkers or watchers pala. May watchers ang bawat ngayon, meron ng watcher pero Hindi natin alam. nakakapag-watch sila. Pero pagdating sa ibang, yan. Boboto ulit. Mga ganyan. Nangyari kay Senior Grabe po yun. Sa mga early countings ando doon siya sa among the top, suddenly nawala. Paano yun? Itap. Saan napuntang mga boto ni Senyor? Ay. Yan ang magic. Yes. Ayan. Kaya hindi mo masasabi na talagang mapagkakatiwalaan yung sistema ng Yes. Opo. prone to talaga yan. Pandaraya. Yes. Naalala mo, Tata Bert, na nagbatangas tayo, yung nag-swimming ka sa malalim na may tabo. Hindi, nagbatangas tayo, di ba nakakatawa? Di ba, syempre may nagbebenta ng mga sea urchin, yung Okay. yung nasa parang, ano po ba tawag doon? Parang kawayan, Balsa. balsa, ayun. Balsa. Grabe, di ba bibili tayo? Ay, ate, wala ka cash.
may Gcash po ako. Nasa bangka, may Gcash sila. Sa inyo. Gulat ako, ha? Pati ba dito may Gcash kayo? Loka po ako doon. Ay, baka nga pag nag-mountain climbing ka tapos medyo nagutom ka doon sa punta ka sa tindahan, baka Gcash din, pwede. Oo nga po, no? Oo, yung tindahan, parang stop over ka sa trekking mo. Grabe. Doon ako, yun yung nag-blow ng mind ko Ate, dito sa gitna ng dagat, may Gcash kayo. Iba. Ito pa hindi ko naman masasabing funny, Tata Bert. Pero syempre yung pandemic, ganyan. Aba, sa mga ng simbahan, may QR code sila ng Gcash. Woo! Iba talaga, Lord, ang progress and technology. Even in your Ay, nako, iba-iba po talagang kanya-kanyang gimmick. Pero, wala, syempre, yun nga you have to adapt sa kung ano na yung meron. Pero, it doesn't mean na mag-rely ka doon na ng buong buhay mo. Ayan. Meron ako na kanina na overheard sa news na pwede na raw na online magpaparehistro ng change license ba yung sinasabi? Oh? Parang pwedeng ganun Oh. Yun na ang doon Pwede raw Sabi don't ako proposal or binabalak or meron na. Baka na. Paano kaya yan yung mga marriage license? Paano? Grabe. Okay, kasal na kayo. Nag-submit lang kayo. Diba ang bilis? Paano yung blessings na gano'n? Wala Yun na. Yung sacredness. Yeah. Diba? Tatapos din yung nawawala. Baka may pausuin nga na meron pwede na yung gano'n. Grabe. Ay. Hindi ko alam, Tata Bert, sa China ba or sa Japan, na uso yung, kunwari, nagmamadali ka, umalis ka, may binili ka sa 7-Eleven. Naiwan mo phone mo, naiwan mo wallet mo. Alam mo pa pambayad nila? Merong parang palm. Hindi ko napanood mo pa. Sabi ko, ay, ibang level na to. Sabi ko, kinabahan nga ako, chip na ba? Hindi pala siya chip, pero parang, basta parang fingerprint-ish yung dating na parang, lahat ng details ng bank mo, ng doon na. Though, quite safe, masasabi natin, kasi ang fingerprint sa atin, iba-iba, pero, woo! Ibang level na. Ayan. Kaya, Black Mirror. Yeah. Panoorin nyo. Grabe, promise, Tata Bert. Yeah, enjoy nyo yun. Ayan. From Ate Janet. Ayan, Ate Janet, speaking of. Ayan. Tinatawag po kayo ni Santa Jolens. Ate Marvin Agustin. Hindi, ayan. Ate Janet, papatulong po kami dahil may sirang plug po doon po sa speaker na, syempre, importante po at kailangan natin sa AGT. Hindi lang po yan, baka pati yung mga saksakan sa baba, paghiling. Dahil nung nagbaha kasi nung Tuesday, Janet, pakisabi kay Ariel, pwede bumisita, then ma-check niya yung mga outlets dito, yung mga electricals. Yes. No? Di namin masyadong alam dito, katulad kanina, may pumutok Kaya wala kaming microphone na ginagamit yun Hopefully, narinig nyo nung maayos yung namin. Opo. Malakas naman. Ay, malakas naman po. Good. Sige po, hinaan po namin. Kala ko, sabi, Tata Bert, may putok. Huh? Parang mabango naman ako today. Nag-deodorant naman ako. Ibang putok pala. Sabi po ni Ate Janet Madeha, high-tech na ngayon. Yes. That's why we need Mr. Madeha. Yeah, para ma-high-tech. Para high-tech din. Ayan po. Sige po, Tata Bert. Anything else po na you'd like to share? 8:29. Time check. Wala na rin naman, no? Opo. Pwede siguro mag-last word. No? Sige po. Ikaw last, Tata Bert, kasi mas may wisdom. Ikaw ang pinaka-may wisdom. Ayan. Sa akin po, sana nag-enjoy po kayo kahit wala po kaming mic. Pero yun nga, man versus machine. Actually, ang very light lang po nung aming vibe ngayon ni Tata Bert. More of nag-share kami ng nakaraan, sa ngayon, kino-compare namin. Pero tama po yung mga sinabing Tata Bert na bilang tao, we're built. And na-realize ko ngayon, dahil sa mga sinabi Tata Bert, oo nga, no, bilang tao, we're built. May brain tayo, gamitin natin. May puso tayo, gamitin natin.
And most importantly, may katawan tayo. Hindi siya ginawa para lang maging stagnant ka, para maging still ka. Kaya kami kamay, kaya kami paa, kailangan mo siyang galawin. So, lahat ng parte ng katawan natin, kailangan natin galawin po. Ayan. So, bukod doon, coming from a millennial na lumaking may manual, lumaking nag-cross na ng technology, I would say na I agree po talaga na dapat lahat may limit. Kahit, yun nga 'di ba? Lalo na ngayon yung mga parents more of pag hindi na nababantayan nila yung anak nila, bibigyan nila ng iPad, tablet. Hindi kasi as young as their age, wala po na yung mata, yung ganon, yung patience nila, matitest na, yung utak nila sobrang limited. So, pag hindi sila nag-explore, nag-interact sa ibang tao, yun yung naalala ko, laging tinuturo ni Senyor, yung micro tsaka macro ng buhay. Paglabas sila, outside, dun sa outside world, hindi na nila alam. They can't stand alone. Hindi nila kaya maging independent. Nandito tayo, di ba? Para tulungan natin yung isa't isa na at least, pag ikaw may emergency, may skills ka to do it. So, yun sa akin po, let's not rely every day and para wag natin hayaan, tinaghalog na, hindi na, ubos ako yung English ko. Wag natin hayaan na i-control tayo ng technology. Bilang tao, tayo ang may kakayahan to control the technology and to limit ourselves. Yun lamang po. Hindi po natin maiwasan talaga na sa pag-abante ng panahon, marami sa mga gamit natin ang talagang machines na, no? Lalo na yung mga kailangan natin. Pero sana naman, wag nating kalimutan kung ano yung God-given na meron tayo, katulad ng ating utak, katulad ng ating puso, katulad ng ating damdamin. Wag mawawala yan. Dahil parang robot pagka nawala yan Although, maganda rin naman talaga, no? Gamitin natin ng maayos ang ating mga machines. No? Pwede nang mag-complement Pwedeng gamitin natin sa maayos lang. At nakikita ko rin naman na magpuproduce ito ng magandang resulta. Basta tama lang ang paggamit. Huwag tayo matamay, sabi ni Angie, huwag tayo paaalipin ng gusto. Huwag nating kalilimutan kung ano talaga tayo. Dahil ipinanganak tayo at ginawa tayo ng Diyos as human, as man. Hindi po tayo ginawa as machine. Huwag nating kalilimutan kung ano tayo. Huwag nating kalilimutan. Andiyan dyan ang makina, huwag tayong pa-under yan. Huwag tayong padadala dyan sa mga machines. Tao pa rin po tayo. So, dapat mangibabaw yan. Mangibabaw yan. At the way, sa napupuna ko kasi kaya, lalo na sa AI, parang nilalampasan na ang kung ano ang tao which is not good. Kaya ayoko, sabi ko kaya hindi, ayoko ng AI. Dahil yun ang napupuna ko, wag nating masyadong abusuhin. Wag. Tao tayo. Irespeto po natin ang ating pagiging tao. In that way, nirerespeto din po natin yung paggawa sa atin ng Diyos. Yun lang po masasabi. Ganda no, Tatamer. Thank you po. Ayan, dahil bilang tao po tayo, wala po tayong online vigil, kanya-kanyang bahay po tayo. Charot, meron po tayo. Online prayer vigil, isa po yung technology naman, sa nakatulong naman sa marami ng pandemya. Online healing, vigil, live AGT. So, thank you Lord. Kasi kay Lord pa rin yun. So, 10 p.m. po yan mamaya. Sa mga gusto po manood ng replay, sa YouTube po, Anthony Vivera-AGT. Sa Facebook, Senior Anthony Vivera Facebook page. And tomorrow, bukas nga po pala, Healing Day. At yung 144 lecture. Yes. Yes. Bye-bye. Bye. Robot po si Tata Bert tomorrow. God bless you po. Galing po, Tata Bert. Ang ganda nung sinabi.